Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay tago lamang natin sa pangalang Diego. Bago basahin na natin ang liham ni Diego, Dear Kuya Perez, isa din po ako sa mga sukin ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo dahil may mga aral din po akong napupulot sa mga isinasatulalan niyo. Itago na lamang po niyo ako sa pangalang Diego, 26 na taong gulang at para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ang gwapo talaga ni Ted. Ang ganda ng kanyang pangangatawan. Litaw na litaw yung kanyang abs sa suot niyang swimming trunk. Ganda talaga. Swerte talaga ni Cecil. Siya yung niligawan niya. Kala ko noon, ako ang crush niya. Yun pala, si Cecil. Teka, bakit papalapit sa akin si Ted? At iniwan niya si Cecil. Hoy, Ted! Bakit mo iniwan si Cecil? Magagalit yun kapag nakita kang lumapit sa akin. Hayaan mo na siya. Masyadong buhay kasi yung kaibigan mo eh. Sobrang arte. Hindi naman. Totoo naman na maarte siya eh. Di ba? Oh, ayan na. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Sino yung sinasabi mo na maarte, Theo? Sumunod ka pala sa akin. Akala ko maliligo ka pa eh. Tinatanong ko kung sino yung sinasabi mo na maarte. Kuwan, Cecil. Tingnan mo yan. Alam ko na ako ang tinutukoy mo. Wala, hindi ikaw itong... Sinungaling ka! Aminin mo na kasi. Hindi nga ikaw yung pinag-uusapan namin ni Abby. Ano ka ba? Tingnan ka pala. Bakit mo ako iniwan doon sa kinaroroonan ko ha? Ang galing mo no? Umalis ka na, hindi ka man lang nagpapaalam. Ang akala ko kasi, nag-i-enjoy ka naliligo at lumalangoy. Tayo na nga, abe. Muwi na tayo. Dahil may lalaking OA dito. Diba, maliligo pa tayo? Wag na. Dahil nabibisit ako sa lalaking kasama natin. Tayo na. Kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Matagal na akong nanliligaw. Pero hindi mo pa ako sinasagot. Diba, sinabi ko na sa'yo na ituring mo na lang akong isang kaibigan? Hindi maaari. Sa iyo ko nakita ang katangian ng isang babae na ihaharap ko sa altar. Mga bata pa naman tayo eh. Maghanap muna tayo ng trabaho natin. Madali lang maghanap ng trabaho. May tinapos naman ako. Kaya nga ako pabalik-balik dito para makasiguro ako na ako ang sasagutin mo. Wala pa sa isip ko na pasukin ang pakikipagrelasyon. Bakit sina Theo at Cecil? Ang ganda ng relasyon nila. Yan ang akala mo. Anong ibig mong sabihin, Abby? Wala, Diego. Wala. Napasyal ka. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Wala kasi akong gawa sa bahay, kaya naisipan kong dalawin ka. O baka naman malaman ni Cecil na pumunta ka dito. Huwag ka mag-alala. Ako bahala. Kumusta na kayo ni Cecil na kaibigan ko, Theo? Okay naman kaming dalawa. Bilib naman ako sa'yo.
Talagang mahal na mahal mo si Cecil, ano? Alam mo, Abi, sa totoo lang, gusto ko lang i-break si Cecil eh. Ha? Bakit naman? Nagsasawa na ako sa kanya. Sawa na ako sa kanya. Ha? Teo? Ay, anak, naliligaw ba sa iyo si Teo? Inay, magkaibigan lang kaming dalawa. Hindi po siya naliligaw sa akin. Ay, naku anak. Nakikita ko sa mga kilos niya. Iba, parang masayang-masaya siya. Inay talaga kung ano-anong napapansin niya. Si Diego ang naliligaw po sa akin. Ha? At magkasintahan na ba kayo ni Diego, anak? Inay, naliligaw lang sa akin si Diego. Hindi pa kami magkasintahan. Ay, ganun ba? Ang akala ko magkasintahan na kayong dalawa. Pero inay, alam nyo, wala akong nararamdaman kay Diego. Pero anak, sa tingin ko naman mabait siya at magalang. Inaamin ko na mabait po siya. Pero wala po akong magagawa. Wala akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya eh. Dahil may gusto ka kay Teo, ganun ba? Si inay naman. Pero may kasintahan na po si Teo. Kilala niyo si Cecil, yung kaibigan ko? Ah. Sila na po. Nako, anak. Halatang halata sa mga mata mo na may gusto ka kay Teo. Inay. Bakit ka pa pupunta ng Maynila eh? Marami namang pwedeng pasyalan dito sa lugar natin, ha anak? Magbabakasyon lang ako, Itay. Sa mga kamag-anak natin doon. O ano kaya kung ang mga pinsan mo na lang yung papuntahin mo dito sa atin? Total, marami namang magagandang tanawin dito sa lugar natin. Magaganda pa. Itay naman, gusto ko lang namang makapasyal sa Maynila. Mga pinsan ko naman ang pupuntahan ko doon eh. May kahit na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo doon. Sino ba ang pupuntahan ko doon? Mga kamag-anak natin naman ah. Ay, nako. Sige na, Itay, payagan na ninyo ako. Sige. Basta mag-ingat ka doon, ha? Huwag kang pasaway doon kapag andun ka na. Opo, Itay. Hindi ko alam, kuya, na may lihim na palang nararamdaman si Abe kay Teo. Na kasintahan ni Cecil. Hindi niya pinapahalata, kuya. Dahil malalaman ni Abe. Nagpunta si Cecil, kuya, sa Manila, doon sa kanilang mga kamag-anak. At isang araw, kuya, ay bukas na ang punta ko ng Maynila at magbabakasyon ako sa mga kamag-anak namin. Kaya bantayan mo tong boyfriend ko, ha? Nakakatawa ka naman. Bakit mo pinapabantayan ang boyfriend mo sa akin, ha? Ano ba? Mahirap na, no? Bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita, Cecil. Hindi ko gagawin yun. Yung sinasabi mo, ano ka ba? Sinasabi mo lang yan dahil kaharap mo ako. Pero kapag wala na ako, naku, ewan ko lang.
Ano ba naman kayong dalawa? Aalis na nga itong isa, ganyan pa kayo. Walang maayos na pag-uusap. Best friend ha, kapag may nakita kang nililigawan ng mukong na ito, nako, isumbong mo sa agad sa akin. At uuwi ka agad ako dito. Ha? Oo. Ako ang bahala sa kanya. Kung ano yung higpit mo sa kanya, ganun din ang gagawin ko. Sobra naman kayong dalawa, oh. Hoy, mister, ha? Huwag mong lolokohin tong kaibigan ko kasi ako ang unang makakalaban mo. Ano? Oo, kaya wag na wag kang magluloko sa akin dahil may mangmamata ako dito na nakamasid sa'yo. Abi, ngayon wala lang si Cecil dito. Libre na akong maligaw sa'yo. Ano? Huwag kang ganyan. Matalik kong kaibigan si Cecil. Kaya huwag kang ganyan. Wala na akong pagmamahal sa kanya, Abi. Nabibisi nga ako sa kanya sa ugali niya. Ayoko na. Teka. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, Abi. Totoong sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang gusto ko. Teo. Abi, mahal kita. At kahit hindi mo man aminin sa akin, alam ko na may lihim ka ng pagtingin sa akin. Nahihiya ka lang. Teo. Hoy, umamin ka nga sa akin, Abi. May relasyon na ba kayo, ni Teo? Ha? Wala po, inay. Hindi mo ba aminin? Nararamdaman ko yon. Dahil kung nandito siya, nako, sobra ang saya mo. Si inay naman. Alalahanin mo, ha? Magkaibigan kayo ni Cecil. Kaya, kung totoo ang hinala ko, mas mabuti pang putulin na ninyo ang inyong relasyon na dalawa. Nakakahiya. Inay. Pare, matagal na kayong magkasintahan ni Cecil. Wala pa ba kayong balak magpakasal ng dalawa? Ako, malabong mangyari yan, pare, yung sinasabi mo. Bakit naman pare? Nagmamahalan naman kayong dalawa. Saan patutungo yan, kundi sa kasalan? Pare, kung may pakakasalaman akong babae, hindi si Cecil yun. Sino? Si Abi. Ano? Paano mangyayari yun na si Abi? Si Cecil ang nobya mo? Hindi mo ba alam? May relasyon na kami ni Abi ngayon. Ano? Totoo ba yan, pare? Totoo, Dega. Nobyo ko na siya. Kahit tanungin mo siya, parang baliwala ka sa sinasabi ko. Bakit hindi ka makasagot? May relasyon ba kayo ni Teo? Sinabi ba niya sa'yo? Oo. Inamin na niya sa akin na kayo na raw. Kaya tinatanong kita. Hindi na maiwasan, Diego. Oo, aaminin ko sa'yo. Magkasinta na kaming dalawa ni Teo. Bakit mo ginawa yun? Alam mo naman na may nobya na siya. At matalik mo pang kaibigan. Bakit, Abi? Pinilit niya ako. Nasagutin siya. Kahit na. May karelasyon na yung tao. Sinira mo ang relasyon nilang dalawa. Sinasabi mo lang yan dahil siya ang sinagot ko, hindi ikaw. Diego, para sabihin ko sa'yo, wala akong nararamdaman sa'yo.
Pinipilit kong mahalin ka, pero wala talaga eh. Si Teo ang tinitibok ng aking puso. Siya ang mahal ko, at hindi ikaw. Hindi ko alam, kuya, kung anong gagawin ko sa mga sandaling yon. Masakit para sa akin, kuya, na malaman ko. Matagal na akong nanliligaw kay Abe. At nang malaman ko na sila na palang dalawa ni Teo, ay nalungkot ako dahil si Teo at si Cecil ay magkasintahan. Ngayon, kuya, tuluyan nang nawalan ako ng pag-asa kay Abe. Naguguluhan ako, kuya, kung sasabihin ko ba kay Cecil na may relasyon na sila ni Teo. Ano po ba ang dahil ko, kuya? Sana po mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Diego. Alam mo, Diego, mahirap naman kasi yung ipagpilitan mo ang sarili mo sa isang babae na wala namang nararamdaman sa'yo. Oo, nandiyan na ako na nasira na yung relasyon nila Teo at Cecil dahil kay Abe. Hindi mo rin masisi si Abe dahil may nararamdaman din pala siya kay Teo. At gayon nga, masakit ang loob mo. May hinanak ka kay Abe dahil nililigawan mo siya. At hanggang ngayon ay hindi ka pa sinasagot. At nang malaman mo na ngayon, sila ng dalawa pala ni Teo. At hindi alam ni Cecil yun dahil nasa Manila siya noon. Yung tinatanong mo kung dapat mo pa bang sabihin kay Cecil na silang dalawa ni Teo. Nako, Diego, hayaan mo na hindi manggaling sa'yo ang katotohanan na si Abby at si Teo sila na ngayon. Kasi kapag sa'yo nang galing yan, mas lalong masisira yung pagkakaibigan nila. Hayaan mo na si Cecil mismo yung makaalam ng nangyayari ngayon. Siguro humanap ka lang ng ibang liligawan mo, Diego. Dahil alam na natin na talagang wala ka ng pag-asa kay Abe. Ikaw kasi patay ka noon. Dapat sinamantala mo yan. Nandito pa si Cecil. At si Teo pala yun ang kanyang kasintahan. Ngayon nagkaroon ng pagkakataon ngayon itong si Teo. Nang wala si Cecil, nagpunta ng Maynila. At niligawan itong si Abe. Na may lihim na palang pagmamahal kay Teo. So ngayon nawalan ka ng pag-asa dahil pinupurmahan mo itong si Abe at diniretsa ka pa rin kahit kailan ay hindi siya magkakagusto. Masakit yun. Pero Diego, kagaya ng sinabi ko, wag ka na sigurong dumagdag pa sa problema ni Cecil kung sakali na malaman niya na si Teo at si Abe ay magkasintahan na ngayon. Hayaan mo na siya mismong makatuklas na sila ng dalawa. Huwag lang manggaling sa'yo. Kasi parang maninira ka niyan dahil lang sa hindi ka sinagot ni Abe. Naintindihan mo ba yung gusto kong sabihin sa'yo, Diego? Humanap ka na lang ng ibang babaeng liligawan mo. Palagay ko naman ay hindi nababagay sa'yo si Abe. Tingnan mo naman, kaibigan niya mismo, tinredor niya.
hindi ka ng babae. Na dapat mong ligawan. Paano kung mangyari din sa'yo yung nangyari sa kanila? Kung sakali na sinagol ka ng abi at nakakita ng iba, magkaibigan pala silang matalik. Miss Cecil, ganyan ang ginawa. Kaya, Diego, humanap ka ng mas nababagay sa iyong babae at hindi yung si Abe. Naintindihan mo? Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong itinapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.